Hello mga kabuting-ting, mga kakalikot, kumusta po kayo? Today is another exciting videos ang isi-share ko sa inyo ngayon. Dahil isa na namang household appliances ang ating bibigang pansin ngayon at ito'y lubang napakalaga sa ating araw-araw na pamumuhay. So tara mga kabuting-ting, samahan niyo po ako ngayon. Watch this video until the end upang kahit paano ay mayroon kayong matutunan sa video na ito. Paano mag-repair ng rice cooker na walang power pero hindi tayo gagamit ng tester? Opo, hindi tayo gagamit ng tester. Pero bago yun, subukan po natin i-test. Saksak po natin sa outlet. Ayan po, may power ang outlet. So ayan po mga kabuting-ting, no power, no warm, at no cook. Punutin po muna natin at tanggalin ito. Sa mga kabuting-ting, buksan po natin yung ilalim. Baklasin po natin yung tatlong screw. Ayan po. Usually pag walang power, ang problema po nito ay ang thermal fuse. At ito po yung mabibili sa online ng 15 pesos at sa electronic outlet naman ay 35 pesos. Ayan po mga kabuting-ting, nakalas na po natin yung screw at kailangan itago natin ito para hindi mawala. So ito po ngayon ang thermal fuse. Usually ito ang problema sa mga rice cooker. So bago yan, linisin po natin ang contact switch sa pamamagitan ng sandpaper na back to back. Ilagay po natin sa gitna kung saan nandun ang contact switch. At diinan po ng konti habang nililiha ng sandpaper. At siguraduhin po natin na ang contact switch ay magdidikit sapagkat pag diniinan natin ito pababa, magdidikit po silang dalawa. At pag hindi sila nagdidikit, ipusap natin itong nasa ilalim. Susubukan po natin kung ang thermal switch ang problema pero tingin ko hindi po problema ito dahil ang thermal fuse ang problema nito. So isaksak po natin sa outlet. Ayan po, no power pa rin. Ibig sabihin, ang thermal fuse talaga ang problema. So ngayon, tanggalin po natin yung thermal fuse. Unang-una, tanggalin po natin yung screw sa thermal fuse.
Lost thread po yata. Galing tatlong lock dito. So tanggalin na po natin. Ayan po yan. Tanggalin na po natin tatlong lock na yan. Ayan. Ayan po, ito na po yan. Bagong-bago yung spring at bago rin po yung magnetic. Hindi po tulad yung dati na kinakalaon na. Ito po ay bagong-bago. So ikabit na po natin. Kailangan accurate ang pagkakabit nito. Dito sa tatlong butas na ito. Ayan po. Kabit na po natin. Ayan po, naisuksok na po natin sa tatlong butas. Kailangan hawakan nyo po yung ilalim para hindi po malaglag. Ayan po. Ayan po, kailangan natin gumamit ng long nose. Hawakan ko po yung isa para hindi mo malaglag. Ayan po, gamitan po natin long nose. I-flip po natin ng patabingi yung mga lock. Ayan po. Ayan. Ayan po, kailangan natin isuksok yung main lock yung nasa sentro po. At ito ay naka-U-shape na. Ayan po, isuksok na po natin. At kailangan po natin i-straight yung lock na yan para hindi po malaglag. So that's it mga kakalikot. Okay na po. Ayan po oh. Yan. Ayan po, subukan na po natin. Okay na po yan. So mga kabuting-ting, hanggang dito na lang po. Please watch another episode of my video. Thank you for watching. At kung bago ka pa lang sa channel ko, kindly click the subscribe button and hit the notification bell so that you are updated to my next video.